Noong kapanahunan ng kautusan at kapanahunan ng biyaya, ibinuwis ng ilang sinaunang propeta at banal ang buhay nila sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya maaari ding magbuwis ng buhay ang mga ipinanganak sa mga huling araw para sa layuning ito. Hindi ito isang bagay na bago o biglaan, lalong hindi ito isang malabis na kahilingan. Ito ang marapat gawin ng mga nilikha at ang tungkuling nararapat nilang gampanan. Ito ang katotohanan. Ito ang pinakamataas na katotohanan. Kung ang ginagawa mo lang ay sumigaw ng mga kasabihan tungkol sa gusto mong gawin para sa Diyos, kung paanong gusto mong tuparin ang iyong tungkulin at kung gaano karami ang gusto mong igugol para sa Diyos, wala itong silbi. Kapag nahaharap ka na sa realidad, kapag hinihingi na sa iyo na isakripisyo mo ang iyong buhay, kung magrereklamo ka ba sa pinakahuling sandali, kung handa ka ba at kung tunay ka bang nagpapasakop, ito ang pagsubok sa iyong tayog. Kung sa sandaling malapit ng bawiin sa iyo ang iyong buhay, ay panatag ang loob mo, nakahanda ka at nagpapasakop ng walang anumang reklamo, kung pakiramdam mo'y natupad mo na ang iyong mga responsibilidad, obligasyon at tungkulin hanggang sa huli, kung maligaya at payapa ang iyong puso, kung papanaw ka ng ganito, kung gayon, para sa Diyos, hindi ka talaga pumanaw. Sa halip, nabubuhay ka sa ibang mundo at nabubuhay ka rin sa ibang anyo. Binago mo lang ang paraan ng iyong pamumuhay, hindi ka tunay na patay. Sa paningin ng tao, napakabata pang namatay ng taong ito. Nakakaawa naman. Pero sa mga mata ng Diyos, hindi ka namatay, hindi ka rin nakapagdusa. Sa halip, nakapagtamasa ka ng mga pagpapala at lalo kang napalapit sa Diyos. Dahil bilang isang nilikha, naabot mo na ang pamantayan sa paggampan ng iyong tungkulin sa paningin ng Diyos, natapos mo na ang iyong tungkulin. Hindi na kailangan ng Diyos na gampanan mo pa ang tungkuling ito na kasama ang ibang nilikha. Para sa Diyos, ang pagpanaw mo ay hindi tinatawag na pagpanaw. Ikaw ay inalis, dinala o kinuha at isa itong mabuting bagay.